Hindi, wag. Nakikiusap po ako sa inyo, kamahalan. Pakinggan niyo po ako. Wala po akong kasalanan. Sigaw ni Michelle. Sige na, ikulong niyo na yan. Makapangyarihang utos ni Haring Argo. Dinampot ng 2 kawal si Michelle at kinaladkad ito palabas ng palasyo. Naiwang tahimik sina Jericho at Raya sa loob ng council chamber at hindi sila nakareak agad. Matapos mailabas sa palasyo si Michelle ay saka palang lumapit si Raya sa amang hari. Tiningnan niya ang reaksyon ni Jericho tungkol sa pagbaba ng hatol, ngunit tahimik lang din ito sa tabi at di kumikibo. Amang hari, kilalang kilala ko po si Michelle. Hindi siya gumagamit ng salamangka. Pakiusap, iurong niyo po ang hatol sa kanya. Nagmamakaawa po ako. Pakiusap ni Raya. Maniwala ka sa akin, iha. Ginagamit nila ang kanilang kakayahan para manipulahin ang utak ng tao. Kokontrolin ka nila at ihipnotismuhin para magmukha silang inosente sa paningin mo, saka kanila gagawa ng masama. Wika ni Haring Argo. Maniwala ka rin sa akin, ama. Nakikita ko araw-araw ang mga gawain niya. Wala ako ni katiting na napansin na gumagamit siya ng mahika. Mabuting tao si Michelle. Araw-araw ko siyang kasama at kung masama siyang tao, bakit di niya ako pinatay noon? Katwiran ni Raya. Hindi ko maaaring iatras ang aking hatol. Buo na ang desisyon ko. Ikukulong siya at papatawan ng parusang kamatayan. Matigas na sabi ng hari. Sinasabi ko sa iyo, ama, mali ka ng taong hinuli. Papatay ka lang ulit ng inosente dahil sa kahibangan mo at sa galit mo sa mangkukulam. Sambit ng prinsesa. Tumahimik ka! Alam ko ang sinasabi ko! Mataas na boses ng hari. Tama si Raya, ama. Mukhang nagkamali tayo ng taong dinakip. Kasi kung mangkukulam nga si Michelle ay dapat matagal na niyang pinaslang si Raya. Sabat naman ni Jericho. Tila mabilis niyang na-realize ang mga sinabi ni Raya. Tumahimik ka! Isa ka pa, Jericho. Anang ng hari. Sige, sabihin na natin na mangkukulam nga siya. Pero bakit niya ito ginagawa? Naniniwala ako mabuting tao si Michelle. Malinis ang kalooban niya. Kung titignan mo siya sa muka, makikita mong hindi siya yung tipo ng tao na gagawa ng masama. Paliwanag ni Jericho. Kinuha ng hari ang kupeta niya at lumagok siya ng alak upang pakalmahin ng sarili. May kilala din akong ganyan. Hindi mo iisipin na masama siya base sa itsura. Ngunit sa likod ng kanya maamong muka, nagtatago ang isang halimaw at anumang oras ay handa kang sakmalin. Lintaya ni Haring Argo. Nanahimik sandali ang magkapatid. Buo na ang desisyon ko. Ipapataw ko ang kamatayan sa aliping yon para bigyan ng hustisya ang mga naging biktima niya. Tumayo ang hari sa kanyang trono. Naiintindihan ko po yan, sagot ni Jericho. Balang araw, ikaw na ang papalit sa pwesto. At doon mo lang maiintindihan ang lahat ng aking sinasabi. Pamumunuan mo ng may tapang at hustisya iyong nasasakupan sa ngalan ng ating ninuno. Ani ni Haring Argo. Alam ko rin po yan, ama. Tama ka. Magiging hari nga ako. Pero hindi naman po tama kung gagawin kong komplikado ang bagay na hindi naman naaayon sa tamang hustisya. At saka kung totoo man na nagkasala siya, ako mismo ang susuno sa kanya ng buhay. Subalit hindi naman yata tama kung papatay ako ng inosenteng tao dahil lang sa galit ko sa mangkukulam. Saad ni Jericho. Tama ka, anak. Nadala siya sa apoy ng galit, kaya dapat lang din nasunugin siya. Wika ng hari, sabay nag-walkout ito. Naiwan naman ang magkapatid na tulala at hindi nakapagsalita. Akala ko makakabuti yung ginawa ko. Pero mas lalo pa palang pinalala ang lahat.
Walang buhay na sinabi ni Javier. Nakaupo siya at nakaharap kay Mang Rigor. Akala mo ba, ganun lang kadali ang gumawa ng ganun? Napakahirap nun, iho. Kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti bago ka gagawa ng hakbang. Pero hindi ka nakinig sa akin. Paulit-ulit kitang binalaan, di ba? Mahinahong sabi ni Mang Rigor. Dapat pala nakinig ako sa inyo, Tiyo. Pasensya na po. Napayuko si Javier. Naghalo-halo na ang emosyon na nararamdaman niya. Galit, poot, konsensya, at pagsisisi. Parang binangga ng mga ito ang dibdib niya at sa sobrang guilt niya ay parang gusto na niyang mawala at sumabog. Saka pa lang niya napagtanto ang mga bagay na ito at sobrang sising-sisi siya sa sarili. Huminga ng malalim si Javier at tumayo. Tumingin siya ng makahulugan kay Mang Rigor. Gagawa siya ng paraan para iligtas si Michelle at sisiguraduhin niyang hindi siya papalpak ulit. Maiwan ko muna kayo, Tiyo. May pupuntahan lang ako. Wika ni Javier. Di na kumibo si Mang Rigor. Hinayaan na lang ang pamangkin sa naiisip niyang paraan. Lumabas si Javier ng bahay. Naglakad siya patungong kastilyo para makita si Michelle. Pagdating niya sa ilalim ng kastilyo, nakasalubong niya si Raya. Tumatakbong umiiyak ang prinsesa palabas ng kulungan. Mukhang binisita nito si Michelle at hindi na napigilan ang emosyon. Nagpatuloy si Javier at tinahak niya ang selda ni Michelle. Nakita niyang nakasilid si Michelle sa selda kung saan ikinulong ni Jericho. Michelle? Sambit ni Javier. Nakita agad siya ng dalaga. Tumayo ito habang nakaposas ang mga kamay at paa. Lumapit ito sa rehas. Salamat. Nasambit lang ni Michelle. Salamat saan? Pagtataka ni Javier. Salamat dahil dinalaw mo ako dito. Sagot ng dalaga, subalit bakas ang kalungkutan nito. Patawarin mo ako. Ani ni Javier. Wala kang kasalanan. Napayuko si Michelle. Tumulo ang mga luha nito sa mga mata. Huwag mo na akong alalahanin, Javier. Ayos lang ako dito. Tanggap ko na ang mangyayari sa akin. Wika ni Michelle. Hindi dapat nangyari to, sabi ni Javier. Gusto man niyang aminin ang totoo, ngunit natatakot siya. Baka kapag sinabi niya ang totoo ay magalit at mamuhi lang si Michelle sa kanya. May hihingin sana akong pabor sa'yo. Tumingin si Michelle kay Javier. Ano yun? Sige, sabihin mo. Sagot ni Javier. Huwag mo sana akong kalilimutan. Umiyak na sabi ni Michelle. Pakiusap. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay, Michelle. Pangako ko yan. Pinipigilan lang ni Javier ang pagtulo ng mga luha niya. Umalis ito at nangako kay Michelle na gagawa siya ng paraan para mailabas siya. Pero isang paraan lang ang naiisip ni Javier para mailigtas si Michelle. Kahibangan man ang gagawin, subalit buo na ang loob niya. Sa loob ng palasyo ay kasalukuyang nagpupulong ngayon ang mga kintawan ng Royal Court tungkol sa gagawing pagsunog sa mga biktima ng mangkukulam. Nagulat sila nang bumukas ang pinto at nasilayan si Javier. Ako po yun. Ako po ang tunay na mangkukulam. Walang kasalanan si Michelle. Ako ang totoong may sala. Ako ang dapat maparusahan at hindi siya. Matapang na wika ni Javier at napatayo ang mga opisyal sa narinig. Napatingin sina Jericho at Mang Rigor kay Javier at pati na rin ang hari. Javier! Nababaliw ka na ba? Ani ni Mang Rigor. Ayokong tumayo na lang dito at hayaang mamatay ang isang inosente nang dahil sa akin. Sagot ng binata at humarap siya sa hari. Ako po yun, kamahalan.
Ako po ang mangkukulam. Sambit ni Javier. Hindi niya po alam ang sinasabi niya, kamahalan. Nababaliw na siya. Sabat ni Mang Rigor. Alam ko po ang sinasabi ko, kamahalan. At hindi po ako nababaliw. Segunda ni Javier. Kung gayon ay arestuin siya. Utos ng hari. Ama, huwag niyo pong gawin yan. Isa tong malaking kalokohan. Hindi po ako naniniwalang mangkukulam si Javier. Tutol ni Jericho. Hindi mo ba siya narinig? Wika ng hari. Oo nga po, pero... Napatigil si Jericho. Siya na mismo ang umamin nito. Hindi mo ba nakikita? Medyo sarcastic ang boses ng hari. Gumagawa lang siya ng kwento. Saka siya ang nagligtas ng aking buhay dun sa mangkukulam na tinangka kong patayin. Makatwirang tugon ni Jericho. Paano ako maniniwala na gumagawa lang siya ng kwento? Tanong ng hari. Tulad nga ng sinabi ni Mang Rigor, nababaliw na talaga si Javier. May sakit siya sa pag-iisip. Sabay pasenyas na tumingin kay Mang Rigor. Nakuha naman ito ng matanda. Talaga ba? Napatingin si Haring Argo sa matandang manggagamot pero hindi ito nakareak agad. Napatango lang siya. Nasiraan na siya ng bait dahil sa lihim na pagtingin niya kay Michelle. Dagdag pa ni Jericho. Ano? Di makapaniwala si Javier. Oo, nabaliw ka na sa kanya. Diin ni Jericho. Hindi po totoo yung kamahalan. Tanggi pa ni Javier. Totoo yun, Ama. Ginagarantiya ko po yun sa inyo, Ama. Nakita ko po ang bulaklak na binigay sa kanya ni Michelle. Inipit pa nga niya yun sa panyo. Lumapit si Jericho at inakbayan si Javier. Wala pong katotohanan yan, kamahalan. Pagde-deny pa rin ni Javier. Tama ang aking anak. Siguro nga'y nasa ilalim ka na rin ng gayuman ng babaeng yun. Sabay tawa ng hari. Nakitawa na rin si Jericho at feeling awkward naman si Javier sa reaksyon ng mag-amang naharlika. Isang kahanga-hangang tao si Javier. Subalit tunay nga nakakahanga sa kanya ang labis na pagkabaliw niya sa babae. Sabay ginulo ni Jericho ang buhok ni Javier. Nasayang na naman ang oras ko. Pero sige, hayaan niyo na siya. Hindi ko naman siya masisisi. Nagmamahal lang siguro siya. Pero sa maling babae pa. Wika ng hari. Tahimik na lumabas si Javier sa palasyo at sinundan naman siya ni Mang Rigor. Kahit kailan talaga, napakasira ulo ni Jericho. Inis na sabi ni Javier pagdating nila sa bahay. Oo, napakasira ulo nga niya. Pero dahil dito, nailigtas ka na naman sa kapahamakan. Kaya't magpasalamat ka na lang. Sermon ni Mang Rigor. Dapat lang naman na gawin ko yun. Mamamatay si Michelle lang dahil sa akin. Sagot ni Javier. Oo, tama ka. Pero hindi solusyon ng maagang pagtapak sa apoy kung wala ka rin lang namang patunay. Makahulugang sabi ng matanda. Kahit ano pa ang ginawa ko, malalaman pa rin ni Jericho ang totoo. Matalino siya at marunong siyang kumilatis. Alam niya sa puso niya na nagsasabi ng totoo si Michelle. Saad ni Javier. Ay, tigilan mo na nga yung kahibangan mo. Mabuti pa't pagtulungan na lang natin itong buwisit na sakit na ito. Tara't samahan mo ko. May pupuntahan tayo. Sabay hagis ng shoulder bag kay Javier. Pinuntahan na magtiyo ang deep well sa ilalim ng tunnel kung saan dito kumukuha ng tubig ang mga tao. Nasa likod lang ito ng courtyard ng kastilyo at napapalibutan ng mga punot damo. Mahangin sa labas ngunit pagpasok ng dalawa ay animoy nasa loob sila ng impyerno. Sumalubong sa kanila ang kadiliman, madilim at maalinsangan sa loob. Dala ang kahoy ay sinindihan ito ni Javier sa sulong na nakadikit sa dingding. Dahan-dahan silang bumaba sa ilalim ng tunnel at tinahak ang masikip na pasilyo hanggang makarating sila sa maliit na pan.
Sige, kumuha ka ng tubig riyan. Utos ni Mang Rigor sa pamangkin. Dinukot naman ni Javier sa bag ang botelya at tumuntong siya sa hagdan ng pond. Nilubog niya sa tubig ang botelya at pagkatapos siyang makakuha ng sample ay inilagay niya sa bag ang botelya. Sige, umalis na tayo rito. Ani ni Mang Rigor. Tumalikod si Javier at bumaba ng hagdan nang biglang umahon sa tubig ang napakaitim na nilalang. Napalingon ang dalawa sa pond. Anong klaseng halimaw yan? Gulat si Javier at di siya makapaniwala sa nakita. Ilang segundong nagpakita ang nilalang sa kanila at pagkatapos ay lumubog din ito sa tubig. Dahil sa takot ay hinila kaagad ni Mang Rigor si Javier at dali-daling lumabas ng tunnel. Sinara nilang mabuti ang pinto. Pagdating sa bahay ng Magtiyo, ipinakita sa libro ni Mang Rigor kay Javier ang nilalang na nakita nila sa tunnel. Isa yang Avant. Sabay turo ni Mang Rigor sa halimaw na nakaguhit sa libro. Ano ulit yon? Tanong ni Javier. Ayon sa libro, ang Abat ay isang masamang espiritu o isang nilalang na naglalagi sa lawa o tubig. May hawig ito sa Rekmonter o di kaya naman ay werewolves na higanting nakalabas sa mga matatalas na kuko at buto. Subalit napakaitim na mga balat nila at malalaki ang kanilang mga katawan. Kilala ang mga Aban sa kanilang napangihilakbot na sigaw. Masyadong mapanganib ang Abant. Kilala itong kumakain ng tao. Kaya nilang lumulon ng isang tao sa laki ng kanilang mga bibig. Paliwanag ni Mang Rigor. Nahintakutan tuloy si Javier at pinagmasdan niyang mabuti ang nakaguhit na halimaw. Ang sabi rito, ang mangkukulam na may kaalaman sa itim na mahika ang kayang kumontrol dito. Kailangan nating gumawa ng pangontra para matalo ang Abant. Tumingin-tingin si Mang Rigor ng iba pang mga libro sa library. Paano kung gumamit na lang tayo ng salamangka? Suhestyon naman ni Javier. Mas mainam kung mapapatay siya sa pamamagitan ng espada. Sagot ng matanda. Samantala, sa labas ng palasyo ay tinitipon naman ng mga kawal ang mga kahoy sa gitna ng main square at pinagpatong-patong nila ito. Ito ang kanilang gagamitin para sunugin ng buhay ang pinaghihinalaang mangkukulam na si Michelle. Lumabas ng bahay si Javier para iparating sa dragon ang nakitang halimaw sa loob ng tunnel. Nabungaran niya sa labas ng palasyo ang ginagawa ng mga kawal. Alam niya na kung para saan ito. Nalungkot si Javier, subalit hindi ito ang tamang oras para umiyak. Ang importante ay masabi niya sa dragon ang kanilang nalaman at kung paano nila matatalo ang halimaw. Bago pumasok si Javier sa sekretong pinto, ay dumaan muna ito sa selda ni Michelle. Naabutan niyang natutulog ang dalaga sa papag. Nakatagilid ito at nakatalikod sa rehas. Michelle, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para iligtas ka. Wika ni Javier. Pero di sumagot si Michelle kaya umalis na lang ang binata. Pero lingid sa kaalaman niya ay gising si Michelle at narinig nito lahat ang mga sinabi niya. Pagdating ni Javier, tinawag niya agad ang dragon. Hindi niya alam ang pangalan nito kaya nagsisigaw na lang siya sa kuweba. Maya-maya pa ay nakarinig ng pagaspas ng pakpak si Javier at isang ingay ng kadena. Kamusta, batang mangtatawas? Lumitaw ang dragon mula sa ere at dumapo ulit sa malaking bato. Pero di ito pinansin ni Javier. Gusto kong sabihin mo sa akin kung paano matatalo ang Abant. Pakiusap ni Javier. Oo naman, tutulungan kita, Javier. Wika ng dragon. Natuwa ang binata. Talaga?
Tutulungan mo ako? Sabi ni Javier. Magtiwala ka sa iyong kakayahan, Javier. Sagot ng dragon. Kakayahan? Paano ko siya matatalo mag-isa? Anong kailangan kong gawin? Sunod-sunod na tanong ni Javier. Hindi lang ikaw ang mag-isang lalaban sa Avant, Javier. Si Jericho ang makakasama mo sa pagsugpo ng nilalang. Tugon ng dragon. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Ano ang aking gagawin? Pagtataka ni Javier, subalit di sumagot ang dragon. Binukalang nito ang malalapad na pakpak at pinagaspas ang mga ito sa hangin. Sandali! Pakiusap, tulungan mo ako! Sigaw ni Javier. Natulungan na kita, Javier. Makahulugang sabi ng dragon at lumipad na pataas sa ere. Naiwang tulala si Javier. Gulong-gulo ang utak niya sa mga huling sinabi ng dragon. Lumabas siya ng tunnel at bumalik ulit sa bahay. Samantala, pinuntahan naman ni Jericho ang silid ng hari. Naabutan niyang nakapikit ito at mukhang malalim ang iniisip. Napansin siya ng hari at nagsalita ito. Tapos na ba ang paghahanda para sa parusa? Tanong ni Haring Argo. Nakatalikod pa rin ito kay Jericho. Opo, Ama. Naihanda na po ang lahat. Malungkot na boses ni Jericho. Mabuti kung ganon. Mabibigay na rin natin ang hustisyang hinihingi ng ating mamamayan. Wika ng hari. Di na sumagot si Jericho. Tahimik na lang siyang lumabas ng silid at sinara naman ng 2 kawal ang pinto. Pagdating ni Javier sa bahay, pinagkakalas niya ang mga libro sa library. Tinambak niya ang mga ito sa lamesa at chinek isa-isa. Naabutan ni Mang Rigor ang ginagawa niya at nagtatakang tinanong siya nito. Anong ginagawa mo, Javier? Nilapag ni Mang Rigor ang bag sa mesa. May hinahanap lang po ako, Tiyo. Sagot naman ni Javier. Tulad ng ano? Tanong ulit ni Mang Rigor. Kailangan ko po ng pangontra sa halimaw. Di ko lang mahanap kung saan yun dito. Teka, ito kaya? Binuklat ni Javier ang maliit na libro. Saan mo naman nalaman na sa libro mo matatagpuan ng pangontra sa Avant? Usisa ni Mang Rigor. Tumingin si Javier sa matanda. Saan ba nagmula ang halimaw? Napaisip naman si Mang Rigor. Sa tubig? At kung sa tubig siya nanggaling, kailangan gamitin ng elemento ng apoy at hangin para mag-api ang halimaw. Sagot ni Mang Rigor. Pero paano naman siya matatalo kung mag-isa ka lang? Dugtong pa ng matanda. Si Jericho ang tutulong sa akin. Mabilis na sagot ni Javier. At sino naman nagsabi sa inyan? May pagdududang tanong ni Mang Rigor. Wala. Naisip ko lang naman. Magaling siya makipaglaban, di ba? Palusot ni Javier. Ayaw niyang ipaalam kay Mang Rigor ang tungkol sa dragon na nakakausap niya sa kuweba. Dahil tsak naiisipin nitong nababaliw na naman siya. Maya-maya pa ay biglang pumasok ang isang babae sa bahay. Nagulat ang magtiyo sa di nila inaasahang bisita. Dadalhin na sa labas si Michelle. Kailangan nating patunayan na inosente siya. Pakiusap, tulungan ninyo akong 2. Pakiusap ni Princess Raya. Yun na nga ang ginagawa namin. Hay, naaawa talaga ako sa batang yun. Saad ni Mang Rigor. Sabihin niyo kung ano may itutulong ko. Wika ni Raya. Napatingin sa kanya si Javier. Kailangan natin si Jericho. Sambit niya. Si Jericho? Bakit si Jericho? Pagtataka ng prinsesa. May halimaw sa ilalim ng balon.
Ito ang rason kung bakit may kumakalat na sakit at tiyak na kontrolado ng mangkukulam ito. Ani ni Javier. Halimaw? Gulat ni Raya. Oo, at ginagamit ito ng mangkukulam upang puminsala sa mga tao. Sabat ni Mang Rigor. Bakit di niyo sinabi sa hari? Saad ni Raya. Kung sasabihin namin ito, mas lalo lang niyang ididiin si Michelle na isang mangkukulam. Tugon ng matanda. Anong gagawin natin sa halimaw na yon? Seryosong tanong ng prinsesa. Kailangan nating tapusin ang Avant sa lalong madaling panahon. Ito na lang ang ating pagkakataon para mapaniwala ang hari na inosente si Michelle. Sagot naman ni Javier. Kaya kailangan natin si Jericho, tama ba? Tumangulang si Javier. Sige, kukumbinsihin ko si Jericho. Sabay alis ni Raya. Napabuntong hininga naman ang magtiyo. Ngayon, may pag-asa na silang maresolba ang suliraning ito. May pag-asa na silang matalo ang Avant at malaman kung sino ang misteryosong mangkukulam na patalikod kung umatake sa Terra Veda. Kinuha ni Mang Rigor ang susi sa tunnel at inabot niya kay Javier. Mabilis na lumabas ng bahay si Javier. Nakahanda siyang harapin ang nilalang ng Avant at pupuksain nila ito sa lalong madaling panahon nang matigil na ang sakit na siyang pumapatay sa mga mamamayan ng Terra Veda. Pagdating naman ni Raya sa palasyo ay dumiretso agad siya sa silid ni Jericho. Naabutan niya itong kakatapos lang kumain. Ayos ka lang ba, Raya? Tanong ni Jericho. Tumitig lang si Raya sa mesa. Napatingin dito si Jericho nang may pagtataka. Pasensya ka na. Wala pa kasi si Javier kaya masyadong makalat dito. Ani ni Jericho. Si Javier pa lang naglilinis dito? Tanong ni Raya. Nagpunas ng bibig si Jericho. Oo, siya nga. Maikling sagot ng kapatid. Di ka ba naiinggit kay Javier? Kaya niyang ibuwis ang buhay para lang sa ibang tao. Sana ganun ka rin. Turan ni Raya. At bakit ako maiinggit? Natural lang naman dahil baka gusto niya talaga si Michelle. Sarkastikong sagot ni Jericho. Hindi yun ang punto ko. Alam kong hindi mo talaga gusto si Javier at naiinis ka sa kanya. Wika pa ni Raya. Ano bang gusto mo sabihin, ha? Teka, huhulaan ko. May kailangan ka na naman ba? Kaya inaasar mo ko ngayon? Tugon ni Jericho. Ngumiti lang si Raya. Samantala, sa labas ng kastilyo naghintay si Javier. May 2 kawal na nakatayo at nagbabantay sa main square kung saan dito susunugin ng buhay ang dalaga. Maya-maya pa ay natanaw na ni Javier sina Jericho at Raya at bumaba ng hagdan. Sa isip ni Javier, mukhang nakumbinsi na rin ni Raya si Jericho na sumama sa kanila. Pero hindi nga lang alam ni Javier kung paano ito nakumbinsi at kung anong sinabi ni Raya kay Jericho. Hinugot ni Jericho ang espada nito at humarap kay Javier. Hindi siya nagsalita subalit mapapansin sa mukha ang nag-aalab na damdamin. Mukhang wala din tong pakialam kung anuman ang kahihinatnan ng kanilang gagawin. Pagpasok nila sa tunnel, kumuha sila ng 2 kahoy at sinindihan ito sa apoy. Naunang naglakad si Jericho sa tunnel at nasa likod lang nito si Javier, habang nasa hulihan naman nila si Raya at hawak ang isang sulok. Habang nasa kalagitnaan pa lang sila ng tunnel ay nakarinig na sila ng nakakakilabot na sigaw. Medyo malakas at nag-e-echo sa di kalayuan. Napahinto sila at napalinga-linga sa paligid. Napansin ni Jericho na tila natatakot si Raya. Kaya sinabihan nito ang kapatid na maghintay na lang at wag nang sumama pa. Subalit,
Nagmatigas si Raya at hindi siya nakinig kay Jericho. Sasama ako sa inyo. Pamimilit ni Prinsesa. Hindi, dito ka lang. Huwag kang makulit. Pagtutol ni Jericho. Mukhang ikaw pa yata ang naduduwag eh. Ano pang iniintay mo? Tara na. Wika ni Raya. Huwag nang makulit, sabi. Malilintikan ako kay Emma kapag may nangyaring masama sa'yo. Tutol pa rin ni Jericho. Wala akong pakialam. Basta ako, ayokong maiwan dito na mag-isa. Sabay na unang naglakad si Raya. Napangiti naman si Javier. Napailing na lang si Jericho at sinundan nito agad ang kapatid. Saan natin siya mahanap? Tanong ni Raya kay Javier. Malakas ang pakiramdam ko na nasa paligid lang siya. Sagot naman ni Javier. Isang mahinang ungol ang narinig nila. Napalingon sila sa likuran at isang anino ang nakita nilang dumaan. Anino lang pala, wika ni Jericho. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa madilim na tunnel at nang makalayo na sila ay saka palang lumitaw ang Avant na tila nagmamasid lang sa tatlo. Pagdating ni na Javier sa panday, sumenyas sa kanila si Jericho. Naintindihan naman ito ng dalawa at dumiretso sa kaliwa si Javier at sa kanan naman nagpunta si Raya. Samantalang nanatili lang si Jericho sa pond at nakiramdam sa paligid. Naghiwalay ang tatlo para mas madali nilang mahanap ang Avant. Inoobserbahan ni Jericho ang pond nang makarinig siya ng mahinang angil at mukhang nasa malapit lang ito. Dahan-dahang lumingon sa likuran si Jericho at nagulat ito nang sugurin siya ng isang halimaw. Sinunggaban si Jericho ng Avant at natumba siya sa lupa. Gumulong si Jericho at tumayo siya agad pero mabilis na nawala ang halimaw. Hinanap niya ito sa paligid subalit hindi niya ito makita. Dumating sina Javier at Raya at kinamusta nila ang sitwasyon ni Jericho. Nakita mo siya? Tanong ni Javier. Oo, pero mabilis ang pangyayari at nakatakas siya. Sagot naman ni Jericho. Walang ano-ano'y bigla na lang napasigaw si Raya. Nahintakutan si Raya nang tumambad sa kanyang harapan ang Avant. Gumagapang ito sa lupa at nakanganga ang malaking bibig. Nakita ito ni na Jericho at Javier. Tumayo ang halimaw para sunggaban ng prinsesa, subalit sinipa ito ni Jericho. Plak! Tila hindi man lang ininda ng Avant ang sipa at sa isang iglap, naglaho itong muli. Nasaan siya? Galit na tanong ni Jericho. Winasiwas niya ang sulo. Sobrang bilis kasi ng pagkawala ng Avant at hindi ito nasundan ng mga mata ni Jericho. Ungol ng halimaw sa di kalayuan. Sa tingin ko nandito lang siya. Sinundan ni Javier ang ingay at napunta sila sa madilim na bahagi. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga yabag na sinundan pa ng pag-angil. Palapit na palapit sa tatlo ang halimaw. Tinapat ni Jericho ang sulo niya kung saan nila naririnig ang mga yabag at pag-angil. Malinaw nilang nakikita ang tunay na anyo nito. May taas na 7 talampakan at malaki at malapad ang katawan nito. May mahaba itong braso at matutulis na mga kuko. May ahalin tulad ito sa werewolf, subalit wala nga lang balahibo at tila pakorteng bilog ang ulo. Nanlilisik ang mga mata nito at naglalaway ang bibig habang nakatingin sa 3 tampalasan na naglakas loob na pumasok sa tunnel. Umatake ang Avant at sinugod si Jericho. Mukhang alam na nito kung sino ang malakas sa 3, pero walang takot na hinarap ni Jericho ang Avant at nakipagpalakasan sa halimaw. Tumba si Jericho nang itulak siya ng Avant.
Nilapitan agad ito ni Javier at tinulungan siyang makatayo. Samantalang si Raya naman ay winawasiwas niya ang salo para hindi makalapit sa kanila ang Avant. Sigaw ng halimaw at tila galit na galit ito. Pinalibutan nila ang Avant at tinutukan nila ng apoy. Mas lalo itong nagalit at nagwala. Sinusubukan nitong abutin si Jericho pero hindi siya malapitan dahil sa sulo. Binuka ng halimaw ang malaking bunganga nito at tila nais lamunin ng buo si Jericho. Nag-alala bigla si Javier. "Jericho! Tutukan mo siya ng apoy!" Sigaw ni Javier. "Testre aprem! Testre aprem! Aina way axpor! And aina!" Bulong ni Javier. Nakatingin siya sa apoy ni Jericho at sa hindi may paliwanag na dahilan ay nagsama-sama ang mga apoy sa tunnel at sumirit ito sa halimaw. Gamit ang spell ay sinunog ng husto ni Javier ang Avant. Nagliyab ng ilang segundo at tinupok ng malaking apoy ang halimaw. Bumagsak ang Avant habang nasusunog ang katawan. Napasuntok sa mahiwagang planggana ang babaeng mangkukulam at dismayado sa pangyayari. Napanood niya lahat ng nangyari, kaya galit na galit ito kay Javier. "Hayop ka, Javier!" Matalas ang titig niya sa binata. Parang nais niya itong sakmalin, bunsod ng galit. Samantala, pinuntahan naman ni Mang Rigor sa palasyo ang hari para iparating ang tungkol sa halimaw na Avant. Naabutan niya itong kausap ang mga ministro at ilang kapwa niya opisyal sa Royal Court. "Kamahalan, may nais po akong ipakita sa inyo. Natagpuan po namin ang bagay na ito sa loob ng tunnel at naniniwala po ako kay Nimue ito. Yan ang madalas gamitin ng mga mangkukulam sa tuwing binubuhay nila ang Avant para maghasik ng lagim." Wika ng matandang manggagamot sabay abot ng kapirasong bilog. "Dito nilagay ng babae ang mamal na Avant." Naging seryoso ang mukha ni Haring Argo nang mahawakan ito. Parang may malakas na puwersa ang nais siyang hatakin sa nakaraan. Pinagmasdan itong mabuti ng hari at parang nawalan siya ng lakas nang makita ang marka ni Nimue. "Ano ang ating gagawin, kamahalan?" tanong ni Mang Rigor. "Iwan niyo muna ako, Rigor," sagot ng hari. "Kamahalan?" anang ng matanda. "Iwan niyo muna ako mag-isa," mataas na boses ng hari. Walang magawa si Mang Rigor kasama ng mga opisyal kundi lumabas ng council chamber. Naiwang mag-isa si Haring Argo at nakaupo sa kanyang trono. Tahimik ito at malalim ang iniisip. Sa kabilang dako, pinuntahan naman ni Javier si Michelle sa ilalim ng kastilyo. Kasama nila si Mang Marlon at laking tuwa ng dalaga nang makita ang ama. Mabilis na nagyakapan ng ama at napaiyak si Michelle sa tuwa. Hindi kasi pinapayagan sa Theraveda ang pagdalaw ng pamilya sa nakakulong na kamag-anak sa salang pangkukulam. Kahit hatiran man lang ng pagkain ay hindi ito pinapahintulot dahil na rin sa utos ng hari. Bumitiw si Michelle sa pagyakap sa ama at nilapitan sina Javier at Raya. "Maraming salamat sa iyo, prinsesa," mangiyak-ngiyak na sabi ni Michelle. "Wag akong pasalamatan mo, Michelle. Si Javier. Sa kanya ka dapat magpasalamat." Natutuwang sabi ni Raya. Napatingin si Michelle kay Javier. "Talaga? Siyang tumulong sa akin?" Tila di makapaniwala ang dalaga. "Oo, siya ang bayani nagligtas sa iyo, Michelle. Pasalamatan mo siya." Wika ni Raya. Wala akong masabi." Nahihiyang sabi ni Michelle, subalit sa loob-loob niya, gusto niyang yakapin si Javier, pero nahihiya lang siyang gawin ito. "Naku, ano ka ba? Wala naman akong ibang ginawa eh." Ani ni Javier.
Maraming salamat sa pagtulong niyo sa aking anak. Di ko ito makakalimutan. Labis-labis ang pasasalamat ni Mang Marlon kina Javier at Raya dahil sa wakas ay napawalang sala na rin ang anak. Hinila ni Mang Marlon ang kamay ni Michelle palabas ng selda. Inatid lang sila ng tingin ni Javier. Masaya ang binata sa kinalabasan ng nangyari. Natalo niya ang Avant sa pamamagitan ni Jericho at umaasa siyang babalik na muli sa normal ang kanilang pamumuhay. Javier? Tawag ni Raya. Napalingon si Javier. Gusto ko lang na malaman mo na walang makakaalam ng sekreto mo. Ililihim ko ito sa iba. Makahulugang sabi ni Raya. Ano? May bahid ng pagtataka ang pagtitig ni Javier sa prinsesa. Oh, huwag mo nang itanggi. Alam ko ang ginawa mo. Wika ni Raya. Ginawa ko? Di pa rin ma-pinpoint ni Javier ang ibig sabihin ng prinsesa. Napakaseryoso ng mukha nito at tila ba may gustong sabihin. Nauunawaan ko kung bakit ayaw mong malaman ito ng iba. Ani ni Raya. Kinabahan si Javier at biglang napalunok ng laway. Mukhang unti-unti na niyang naiintindihan ang ibig ipaiwatig ng prinsesa. Nakita kaya ni Raya ang ginawa ko? Bulong ni Javier sa sarili. Parang nais na niyang aminin ng totoo kay Raya. Total, tila nabuko na siya ng prinsesa base sa pananalita nito. Alam mo kasi ganito yan. Sabi ni Javier. Di niya alam kung saan siya magsisimula. Tulad ng sabi ko, di ko ipagkakalat ng sekreto mo, Javier. Alam kong gusto mo talaga si Michelle. Nakangiting wika ng prinsesa. Si Michelle? Sumenyas lang ng tahimik si Raya. Tungkol pala kay Michelle ang itinutukoy nito. Nakahinga ng maluwag si Javier. Inakala niyang nabuko na siya ni Raya. Ganun ba? Tumawa si Javier at sinakyan na lang ang trip ni Raya. Umalis ang prinsesa at naiwan sa loob ng selda si Javier na nakangiti. Pagdating sa bahay, masayang kumakain ng hapunan si Javier nang pumasok sa isipan niya ang tunnel. Hindi naman siguro galing sa baluntong isdang to. Tama ba, Tiyo? Wika ni Javier. Hindi na mahalaga kung saan man niya nagsimula. Ang pagtuunan natin ng pansin ay kung paano mahahanap ang mangkukulam na yon. Mukhang alam na rin niya ang kakayahan mo. Teorya ni Mang Rigor. Wala naman akong pakialam kahit malaman pa niya ang tungkol sa akin. Di ako natatakot sa kanya. Saka mas gusto ko pang malaman na lang ng ibang kakayahan ko para alam nila kung saan sila tatakbo. Mayabang nasabi ni Javier. Balang araw, Javier. Tumayo si Mang Rigor. Kumuha ng isang basong tubig. Na ano? Tanong naman ni Javier. Balang araw ay malalaman din ng lahat ang kahibangan mo. Biro ng tiyuhin. Natawa na lang si Javier. Salamat po. Ani ni Javier. Tumawa lang si Mang Rigor. Masaya silang nagtos ng baso at nagpatuloy sa pagkain. Subalit lingid sa kanilang kaalaman ay kanina pa pala sila pinagmamasdan ni Nimue sa mahiwagang planggana. Naghihimutok ito sa galit habang nakatitig kay Javier. Magbabayad ka, Javier. Magbabayad ka sa ginawa mo. Banta ng mangkukulam. Sa susunod na kabanata, mabubulgar na ang nakatagong lihim. Mauhubaran na ng maskara ang mangkukulam at malalaman na ng Theraveda ang layunin ng kaaway. At sa puntong ito, guguho ang kapalaran ni Javier at Jericho. Malalagay sa panganib ang tinaguriang mangtatawas ng Theraveda. Malalagpasan kaya niya ito? Abangan. Sa harap ng mahiwagang palanggana, nakatayo ang babaeng mangkukulam. Kinuha niya ang isang karayom at itinusok ito sa hintuturo ng kaliwang kamay.
Dahan-dahang tumulo ang dugo at pumatak sa mahiwagang palanggana. Nilaro-laro niya ang tubig gamit ang kamay at umusal ng dasal. Deo kemit kip meisi, tatik meisong, tangkay iksay kud. Isang flower ang nilagay ng mangkukulam sa tubig. Spell good of galay, debu amlof, at vio teraveda you komen. Pagkatapos umusal, pinanood na mangkukulam si Javier sa tubig. Kinuha niya sa tubig ang petal na ngayon ay naging transparent at nilagay sa kupeta. Javier, nakakalokong ngiti ang iginuhit ng labi ni Nimue. Samantala, kasalukuyang naglalakbay ngayon si Haring Gabora patungo sa Terraveda. Kasama niya ang kanyang mga tauhan para makipagkita kay Haring Argo. Pagdating ni Gabora sa Terraveda ay pumasok sila sa throne room at sinalubong sila ni Haring Argo kasama ang buong royal court at mga kabalyero ni Jericho. Maligayang pagdating, Haring Gabora ng Arcarsia. Naway ang pag-uusap na ito ay magiging daan tungo sa kapayapaan na pinapanatili ng ating mga kaharian. Pagbati ni Haring Argo kay Haring Gabora. Nagkamayan ng dalawang hari at ngumiti sa isa't isa. Nagpalakpakan ang magkabilang grupo habang may isang babae naman sa sulok ang nakatingin lang kay Javier. Dahil sa pagdating ng hari ng Arcasia, ay nagpahanda ng malaking piging si Haring Argo sa palasyo para simulan ang magandang relasyon nila ni Haring Gabora. Samantala, habang nasa koridor si Javier at may dalang sako ng arena ay nakasalubong niya bigla si Mang Rigor. Bakit pa ako nagpapakahirap sa gawain ito? Asar ni Javier. Isa kang taga-silbi, iho. Natural lang na gawin mo ang iyong tungkulin. Anang ng matanda. Mababali na yata mga kasukasuhan ko nito eh. Reklamo pa ni Javier. Kailangan mo lang magtiis, iho. Saka hindi naman mahirap yung ginagawa mo, Ani ni Mang Rigor. Aba, tingin mo ba hindi mahirap to? Tugon ni Javier. May isang babae ang biglang dumaan dala ang mga unan at sinadyang magpatisod sa harap ni Javier. Dali-dali itong inakay patayo ng binata at dinampot ang isang unan. Ngumiti sa kanya ang dalaga. Nabighani si Javier sa sobrang ganda ng babae at kinamayan niya agad ang kaharap. Ako nga pala si Javier. Pakilala ng binata sa sarili. Malugod itong tinanggap ng babae. Ako naman si Sarah. Maikling sagot ng babae at nakangiti kay Javier. Ito yung babaeng nagmamasid kanina kay Javier habang nag-uusap ang dalawang hari. At ito rin ang mangkukulam na kaaway ng Terraveda. Ikaw yung taga-silbi ni Jericho, tama? Ikinagagalak kong makilala ka. Ani ni Sarah. Oo, tama ka. Ako nga. Nawala ang ngiti ni Javier nang mapadako ang tingin niya kay Mang Rigor. Salamat, Javier. Wika ni Sarah. Salamat saan? Pagtataka ni Javier. Tiningnan ni Sarah ang unan na nasa kamay ni Javier. Napakamot sa ulo si Javier. Pasensya ka na. Pinatong ni Javier ang unan sa ibabaw ng tela na hawak ni Sarah at natawa na lang siya sa sariling katangahan. Ngumiti na lang din si Sarah. Ikinagagalak kong makilala ka, Javier. Sabay alis ni Sarah. Sinundan lang ito ng tingin ng binata. Parang hindi siya makamove on sa ganda ng dalaga. Tama na yan. Baka matunaw pa siya. Pabirong sabi ni Mang Rigor. Masungit lang itong tiningnan ni Javier. Kinagabihan, isang gwardya ang bumaba sa hagdan at nang lumiko ito sa pasilyo ay siya namang pagdungaw ni Sarah, nakatago lang sa haligi. Nang makalipas na ang kawal, ay saka palang naglakad si Sarah papunta sa isang kwarto. May bitbit itong tela.
Pinihit niya ang seradura ng pinto, ngunit nakalak ito. Alessandro Ronne, usal ni Sarah at agad natanggal ang nakakalawit na lock sa pinto. Pumasok si Sarah sa loob at sinara niya ang pinto. Dumiretso siya sa maliit na altar at pinatong niya sa may mesa ang tela. May isang kahon ang nasa harap niya. Binuksan niya ito at 2 silver goblets o kupeta ang bumungad sa kanya. Dinampot niya ang isa at kinuha niya sa tela ang replika ng goblet na may kasamang orasyon. Isinilid niya ito sa kahon at sinara ang takip. Pagkatapos nito ay tinakpan naman niya ng tela ang nakuhang goblet at lumabas na siya ng kwarto. Kinabukasan, dinampot ni Javier sa mesa ang damit na susuotin ni Jericho sa piging. Subalit napatakip siya ng ilong nang umalingasaw ang hindi maipaliwanag na amoy nito. "Kailan mo pa ito nilabhan?" tanong ni Javier. "Noong 1 taon pa, pagkatapos ng piging sa Babylon." Sagot naman ni Jericho. "Kumain ba kayo ng marami doon?" Sinukob ni Javier ang damit kay Jericho. "Oo naman, bakit?" balik tanong ni Jericho. Wala naman. Kailangan ko bang pumunta sa salo-salo mamayang gabi? Ayoko sanang pumunta dahil may asikasuhin ako sa bahay. Wika ni Javier. "Pumunta ka. Kailangan kita doon. Siguruhin mong di matutuyaan ng alak ang baso ko. Saka maboboring lang ako pag wala ka doon. Gusto mo ba makita yung isusuot mo?" Hinubad ni Jericho ang damit sabay tinupi at inabot kay Javier. "Talaga? Kailangan pa ba yun?" Tila na-excite si Javier sa narinig. "Siyempre naman, ngayong gabi ay isusuot mo na ang roba bilang opisyal na lingkod ko." Ipinakita ni Jericho ang damit na isusuot ni Javier sa seremonya. "Ano? Seryoso ka ba na yan na isusuot ko?" Gulat ng binata. Pasado 6:00 ng gabi nang magsimula ang piging sa loob ng palasyo. Sinadyang pinuwesto ng pahalang ang mga mahahabang lamesa at naglagay sila ng espasyo sa gitna. Nakatayo sa loob ang 2 hari kasama si Jericho habang nakapalibot naman sa kanila ang mga opisyales. Sa may sulok naman, natatawa si Michelle sa itsura ni Belrin. Nakabihis ito ng mahabang roba na kulay pula at feather hat na animoy Peter Pan lang ang peg niya. "Ang ganda ng dating natin ngayon Natatawang sabi ni Michelle. "Salamat." Maikling sagot ni Javier. Napatingin ito kay Jericho. Parang ginawa lang siyang katatawanan nang ipinasuot sa kanya ang ceremonial robe. Tinanggal ni Javier ang feather hat sa ulo nang makita sa kabilang sulok si Sarah na nakatayo kasama ang mga maid ni Haring Gabora. Napansin siya ni Michelle. "Ang ganda niya, di ba? Ibig sabihin, katulong lang siya pero sobrang kinis ang kanyang balat. Parang di man lang siya nasisikatan ng araw." Bulong ni Michelle. "Tama ka. Mas bagay sa kanya maging prinsesa kaysa maging katulong." Sagot naman ni Javier. Tumangulang si Michelle. Matapos pirmahan ni Haring Argo ang kasunduan, ay nagkamayan sila ni Haring Gabora. Napapalakpak ang lahat matapos maglagdaan ang kasunduan at masaya sila dahil ito na ang simula ng pagbubuklod ng 2 kaharian na dekada-dekada nang naglalaban. Umalis si Michelle sa tabi ni Javier at pinagsilbihan niya ang mga bisita. Umupo si Haring Argo sa trono niya, samantalang humarap naman si Haring Gabora sa lahat ng bisita sa piging. "Mamamayan ng Terabeda, sa mga taong nagdaan ay naging mortal tayong magkaaway. Tumanak ang dugo sa mga pader at haligi ng Terabeda hanggang sa pintuan ng Arcasia. Subalit sa pagkakataong ito, wala nang dugo ang muling dadanak sa mga mamamayan natin. Magsaya tayong gabi." Wika ni Haring Gabora. Nagpalakpakan muli ang mga bisita. Lumapit ang isang katulong kay Gabora, dala ang kahon na naglalaman ng silver goblets. "Mula sa kasunduang ito, magbubuklod na ang magkaaway na kaharian.
At makakamtam na rin natin ang ating inaasam na kapayapaan. At dahil dito, aking inihahandog ang mga kupeta kay Haring Argo at sa anak niyang si Jericho. Naway magustuhan ninyo ang aking munting regalo. Kinuha ni Haring Gabora sa kahon ang silver goblets at pinakita ito sa lahat. Lumapit naman bigla si Sarah kay Javier at bakas sa maamong muka ang pag-aalala. Kailangan natin mag-usap, Javier. Tila hindi mapakali si Sarah. Tungkol saan naman? Pagtataka ni Javier. Huwag dito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero alam kong ikaw lang makakapigil dito. Sagot ni Sarah. Kumunot ang noo ni Javier at napatingin sa sulok. Sige, dun tayo. Umalis ang dalawa at napansin ito ni Mang Rigor. Pagdating ng dalawa sa may pasilyo, sinabi agad ni Sarah ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kailangan mong pigilan si Gabora. Panimula ni Sarah. Nagtaka muli si Javier. Wow, anong ibig mo sabihin sa pigilan? Seryosong tanong ni Javier. Nagimbento ng kwento si Sarah at isinalaysay kay Javier ang nakita kahit hindi naman talaga ito nangyari. 2 araw na ang nakalipas. Pumasok ako sa kwarto ni Gabora para hatiran siya ng hapunan. Hindi na ako kumatok kasi nabukas naman ang pinto, kaya hindi niya ako napansin. Ani ni Sarah. Naguluhan ang binata. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Javier. Kapag sinabi ko sa'yo, papatayin niya ako. Kunwaring nag-aalala ni Sarah sa sarili. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na gawin niya sa'yo yan. Pangako, kaya sabihin mo sa akin na nakita mo. Sambit ni Javier. Hindi pakikipagkaibigan ng hangad ni Gabora, kundi gusto niyang sakupin ang Terabeda. Pagbubulgar ng katulong. Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nang mapadaan ng isang kawal. Sarah, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong meron sa kupetang yun? Pakiusap ni Javier. Naniniwala si Gabora na kapag napatay niya sa Jericho, mapipilayan si Haring Argo at masasakop na niya ang Terabeda. Gulat si Javier sa natuklasan. Madali siyang napaniwala ni Sarah sa masamang hangarin ni Gabora kina Haring Argo at Jericho. At kailangan niyang pigilan ito bago pa man magawa ni Gabora ang maitim na balak sa mag-amang Maharlika. Sabihin mo sa akin, anong ginawa niya sa kupetang yun? Usisa ni Javier. May nilagay siyang kung ano doon. Di ko lang alam kung ano pero sigurado talaga ako na meron. Sagot ni Sarah. Ano? Pagkagulat ni Javier. Hindi ko dapat sa'yo sinabi to, Javier. Dahil kaligtasan ko ang nakataya dito. Kunwaring naluluha si Sarah. Sabihin mo, lason ba ang nilagay niya? Seryosong tanong ni Javier. Tumangulang si Sarah. Dahil dito, napakaripas ng takbo si Javier pabalik sa pagtitipon at napangiti naman si Sarah. Tila umaayon sa kanya ang plano. Samantala, naiabot na ni Haring Gabora ang 2 silver goblets kina Haring Argo at Jericho. Nalagyan na din ito ng alak at lagok na lang ang kulang. Naway mas bumuti ang iyong kalusugan, Argo. Sabay taas ng kupeta ni Haring Gabora. Tumayo naman ang lahat at itinaas din nila ang mga baso. Jericho, wika ni Gabora. Akmang iinom na si Jericho nang magsalita muli ang hari. At si Prinsesa Raya, at sa lahat ng mamamayan ng Terabeda. Ani ni Gabora. Iinom na sana si Jericho pero napahinto siya nang magsalita si Haring Argo. At sa iyo din, Gabora, naway bumuti din ang iyong kalusugan. Sambit ng hari. Tinaas nito ang sariling kupeta at sabay-sabay silang nagsiinom ng alak. Nakadikit na sa bibig ni Jericho ang silver goblet nang sumulpot si Javier. Sandali! Jericho! Huwag mong inumin! May lason yan! Sigaw ni Javier. Napatigil si Jericho sa pag-inom.
Mabuti na lang ay dumating sa saktong oras si Javier at hindi tuluyang natungga ni Jericho ang kupetang may orasyon. Inagaw agad ni Javier ang goblet kay Jericho at lumayo ito ng ilang dipa. Nagtaka naman ang lahat sa ginawa ni Javier at naagaw niya ang atensyon ng mga ito. "Ano to?" taka ni Haring Argo. "Javier, anong ginagawa mo?" pagtataka ni Jericho. Tumingin si Javier kay Haring Gabora. "Nilagyan ng laso ni Gabora ang basong ito," pagbubulgar ng binata. "Isang kalokohan yan!" Mabalaksik na mukha ni Haring Gabora. Napahugot ito sa sariling espada, bunsot ng galit. Nagsihugot ng espada ang mga tauhan nito kasabay ng paghugot din ng mga kabalyero ni Jericho. Nagtutukan sila ng mga sandata. "Utusan mong ibaba ng mga kawal mo ang mga armas nila," mahinahong wika ni Haring Argo. Dumating ang karagdagang puwersa ng hari at pinalibutan nila ang mga sundalo ni Gabora. Lumiit tuloy ang puwersa ng hari ng Arcasia dahil nasa loob sila ng lungga ni Haring Argo. Sumenya si Haring Gabora sa mga tauhan na ibaba ang kanilang mga espada. Tumalima naman ang mga ito. "Hindi ko palalagpasin ang pangiinsultong ito," wika pa ni Haring Gabora. "May matibay ka bang ebidensya na pinangahawakan?" wika ni Haring Argo kay Javier. Tumangulang ang binata. "Ako nang bahala rito, ama." Lumapit si Jericho kay Javier at inagaw ang kupeta. "Nasisiraan ka na naman ba ng ulo?" Sabay hinatak ito palapit sa hari. "Sige, iho, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman na may laso ng kupeta?" Kalmadong tanong ni Haring Argo. "May nakikita po ako sa kanya," sagot ni Javier. "Sino?" tanong muli ng hari. "Hindi ko po maaaring sabihin, kamahalan." Tugon naman ni Javier. "Itigil na natin ang kalokohang ito," sabat ni Haring Gabora. Lumapit si Haring Argo at kinuha niya kay Jericho ang kupeta. "Nagsasabi ka ba talaga ng totoo?" sabi ni Haring Argo kay Haring Gabora. "Oo, syempre," sagot ni Gabora. "Kung ganun, wala ka naman dapat katakutan kung iinumin mo ito, tama?" Binalik ni Haring Gabora ang espada nito sa scabbard at gustong abutin ang kupeta kay Haring Argo. "Hindi. Kung may lason man ang kupetang ito, gusto kong ako mismo ang papatay sa'yo," ani ni Haring Argo. Tumangulang si Haring Gabora. Sa halip ay ibigay sa inaakusahan. Inabot ni Haring Argo kay Javier ang kupeta at challenge na inumin ito. "Inumin mo," matigas na utos ng hari. "Mamamatay siya kapag ininom niya yan," sabat naman ni Jericho. "Kung gayon, nagsasabi nga siya ng totoo," tugon naman ni Haring Argo. Napangiti si Sara sa may sulok. Tumatakbo ang lahat ng pangyayari ayon sa kanyang mga plano. "At kapag buhay siya?" saad ni Haring Gabora. "Pasensya na, pero maaari mong gawin ang nais mo sa kanya. Ipapaubaya ko na siya sa'yo," lintaya ni Haring Argo. Biglang nagsalita si Mang Rigor. "Kamahalan, isa lamang siyang bata. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa," sigaw ng matandang manggagamot. "Kaya dapat lang naturuan siya ng leksyon," sagot naman ng hari. "Buwisit naman, Javier. Humingi ka na ng tawad kay ama. Ako na iinom dyan." Pag-aalala ni Jericho at sinubukang agawin ang kupeta pero nilayo ito ni Javier. "Hindi, Jericho. Di na kailangan. Ayos lang sa akin ito," ani ni Javier. Napangiti muli si Sara. Napa-cross arm lock si Haring Gabora. Mukhang kumpiyansa itong walang lason ang silver goblet. Tumingin ito sa mga mata ni Javier at malakas ang pakiramdam nito na gumagawa lang ng kwento si Javier.
Isang pipitsuging bata ang gusto siyang sirain at ipahiya. Talagang hindi ito katanggap-tanggap kay Gabora at hindi siya makakapayag dito. Kalmado man, subalit sa loob naman ng kanyang damdamin ay sobrang nagngingit-ngit ito sa galit.